So tonight, ipadayon nato atong soul winning training. Unya, pasalamat ta mga kaigsuonan. Naanata sa assurance. Naanata sa assurance sa atong soul networking lesson, and this is number 12. And the title of this lesson is Eternally Secured. Ang atong assurance, wala nagkupot diri sa kalibutan. Ang atong assurance sa kaluwasan, nagkupot ngadto mismo sa gingharian sa Dios. So ang assurance nato, wala ni nga gisulti lang sa tao. Apan, ang Ginoo gyud mismo ang nagsulti ani. So we have proofs in the Bible, mga igsoon, about sa ato ang security. Isip mga anak sa Dios. Alright, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, and we praise you for this evening. Thank you, Lord God, for allowing us to be in your church. And I pray that you will bless each and every one to pay attention sa imong mensahe and to guti, Lord, nga ang balang Espiritu mo'gi mo tudlo sa matag usa tonight. And I pray that you will use me, empower me, O Lord, to explain these verses, Lord, sa Bible, sumala sa imong kabubuton gyud. And I pray that you will allow us, O God, to honor you and to worship you in your church tonight. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. You may take your seat, please. So, sa dihang wala pa ta naluwas, wala pa ta ni. Wala pa ta ni. Sa dihang naglakaw-lakaw ta aning kalibutan na, unya napuno ta sa mga ideas, ka-bright na to, mga kaigsunan, nang ginabuhi ta ani diri, sumala sa atong nakita, mangupyatag, o sa gibuhat sa uwan, unya we are trying to do it also, hoping na makuha na to ang ilang nakuha tungod kay ilang gibuhat ang imong gisunod nga gibuhat nimo. Kung unsay ilang gibuhat. So mao nay atong panginabuhi diri. Mabitaw na makita na to kung asa ka nagpuyo, mga kaigsunan, nay namaligya diha, unya ni click man. Pag-abot sa unahan, namaligya pod. Pag-abot sa unahan, namaligya pod. Pagpanila diri, nagsunod-sunod pod. Sira, sira, sira. Mao na problema. We copy. Amen? So, ingon na naningkamot ta. Unsay ato makita, atong buhaton. So, walay kasiguruhan. Ang panginabuhin ato, walay kasiguruhan. Basin pa lang. Mao na atong kinabuhi gyud. Hantod na sa kaluwasan. Ang atong kinabuhi, basin pa lang. O di ba? Sa dihang, sa kanang panginabuhi, ingnon na to atong anak, magtarong jud ka sa imong eskwela, kay basin pa lang, makakuan ka, kita kag nindot nga trabaho. Di gyud siya assurance. So hantod na mga kaigsunan sa kaluwasan, wala gyud assurance. Magbinutan ta, maningkamot ta, musimba ta, manabang ta, magpakauntag mga gigutom, basin pa lang. Kaluyan tas Ginoo, malangit ta. Di ba? So wala gyud assurance mga kaigsunan, but praise the Lord. Sa dihang nahimo natang anak sa Ginoo, gitagaan ta niya og eternal security. Naa na tay assurance, praise the Lord. Amen? So, tulo kabutang atong i-explain tonight to prove the eternal security nga gihatag sa Ginoo nato according to what the Bible says. Number 1, we are now God's property. Mga kaigsunan. So, kung anak nata sa Ginoo, ang nanag-iya nato ang Ginoo na. Are you following? So, since we are God's property, dili na ang yawa dapat mo gamit nimo. Dapat imo na nang butangan ang imong kasing-kasing no entry. Ang yawa ba no entry na siya? Wala na siya lugar dapat sa imong kinabuhi. Amen? O karon mangutan ako, naa pa bay lugar ang yawa sa imong kinabuhi? Nganong wa man na nimo butangig no entry? Envy. O, katong giwali ka ganina ni Brother Jemar. Naabato sa kwan? Naabato sa Kristohanon? Envy? Anger? Wag yun, naagyapon. Pasabot, wag yun nato, gibutangan siya og bawal ka sa buhay ko. Ang yawa, nakasud gyapon. So, remember this.
When you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you are no longer the property of the devil, which is, dili gud siya dapat mo'y na nag-iya nimo, pero gikawat man sa yawa, mga igsoon, ang hinimo sa Dios, so gipalit na ka sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Now, nabalik na ka diha sa property sa Ginoo. You are now God's property. Before we were saved, we are called unbelievers. And we're not part of His sheepfold. Grupo, pundok sa Ginoo, mga kaigsoon, mga katauhan. But now that we are saved, we belong to Him. And we follow His voice. Dapat mo na'y may tabo. Kanon, ang pangutana, maubanin na hitabo sa atong kinabuhi. Or naagyapon ta sa before we got saved. Unbeliever gyapon ta sa pulong sa Ginoo. Now that we are saved, the Bible is our guide. The Bible will tell us what to do. The Bible will guide us where to go. The Bible will show us, mga igsoon, kinsa ang dapat natong kuyugan sa atong kinabuhi. It is no longer the world. Natong tanawon, sige buhat nila, buhaton sa nanako, dili na. Ang Bible na, unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. O mo na ang mga Kristohanon, di magiyahan, kaya di man magbasa. Dili pagbasa. Muna sa kinabuhi, luwas na, kung tinuod yun nga luwas, pero dili nimo na bati gyud ang eternal security. Nga naman, wa man ka naminaw. In John chapter 10, 25 to 27, 25 to 27, Ingos Bible, mga kaigsunan, Jesus answered them, I told you, and you believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Giing na natamo, pero wa mo nito. Nagay mga tao nga nagpabilin, mga igsoon nga wala nito. But praise God, nito ba mo? Nito ba mo nga si Jesus, nidupa sa cross, namatay, gilubong, nabanhaw, haron luwason ka? Nito ba ka? Daghan, wa nito, ana, mga kaigsunan. Ilang gibalhin dito sa unsay namataan nila. Alright? So, diara ang gingon ni Christ. Naan ako'y gipakita ninyo, pero wa man mumutuo. Ingos verse number 26, But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. Mauna ang mga unbelievers, di gyud sila katuo sa pulong sa Ginoo, dili sila katuo sa gibuhat ni Kristo, mga kaigsunan, because they were blinded. They are unbelievers. Walay tigpatinaw sa ilang kasing-kasing nga maong balang espiritu. Mao na bisag unsa og tudlo, ang unbeliever di gyud kasabot. Di gyud kasabot gyud. Mao na bisag unsa orang ingon kanang mga ribulto lagi, walay di nakadungog, di kakita, dili kahikap, dili katubag, wa gyud ba? Lifeless. Pero bisag naa na sa Bible mapakita nimo di gyapon sila motuo. Dili gyapon motuo. Ngano man blinded. Muna, wag tayo mahimo kung unbeliever, mga kaigsunan. Pero praise God, gikan ta diha, gikan ta diha. Usapod ta nga kung unsa ray kuan mao ray tutuhuan, wag tayo personal digging. Amen. Wala tay salabutan personal ba sa pulong sa Ginoo nga musulti nato, nag-agad tag unsa itudlo. Karon kasab-an man kag di ka mo basag personal. Because you need it. Makasabot naman ka. This is now our guide. Ang pulong sa Ginoo. Mao na nga atong sabton gyud, mga kaigsunan. Ingon si Christ, but ye believe not because ye are not of my sheep. Gipahibaw na si Ginoo kay di man ka nako anak, di man ka apil sa akong pundok, mao na nga di gyud ka mutuo nako, di gyud ka mo believe. Look at verse number 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Hallelujah. Dili gyud nato mailad ang Ginoo kung apil-apil ta sa panon, mga igsoon nya dili kaluwas, ay di gyud nimo mailad ang Ginoo kay niyon ang Ginoo, I know them. Amen. Volunteer ka diha nga mga lagad ka sa Ginoo, unya dili day ka anak sa Ginoo. Ang Ginoo ningon siya, I know them. Amen. Mo nan gitawag sa Ginoo ang mga luwas, my sheep.
My sheep. There is an ownership, mga kaigsunan. So we are now God's property. Gitawag na ta sa Ginoo, kung luwas na ka, nidawat na ka sa Ginoo, o iimo na siya gipadayon sa imong kinabuhi, gipalit na kaniya sa iyahang kinabuhi, mga kaigsunan, gihugasan na ka, pinaagi sa iyang hamiling dugo, naa na si Kristo sa imong kasing-kasing, gitawag na ka sa Ginoo, akong karnero. My sheep. O mao na ang atong buhaton sad. Hear the voice of God. Hear the voice of God. O dihara taman. Follow the voice of God. Not only hearing, but also following. Praise the Lord. Mo na ayog sunda tong dili tag-iya nimo. Kung mayon ang tag-iya, iparking na na. Nya mayon to imong amigo ayaw sa sa may mambuhaton. Parking. Kaya ang tag-iya may niingon, iparking na na. Are you listening? O, mayon ang Ginoo. O, hunong nakaanag imong gibuhat. Nga mayon dito imong kauban. Ay, usa, di sa tamo hunong, kay lingaw pa kay ni. O, sa'y buhaton ni mo. Naglibog na mo. Hunong bagdi. Basta makalingaw na sa atong unod, lisod kay pahunongon. Now, go back, mga kaigsunan. Who owns you? It is God who owns you. Amen? Now, number 2. We shall never go to hell. What an assuring statement of God iyang gibuhian, mga igsoon. Di nagyud ta maadtog imperno. It is Jesus who promised that we shall never perish. Dili mga disciple lang, kundi si Kristo mismo ang ni-promise, mga igsoon, in John chapter 10 verse number 28. Klaro kayo ang gi-promise ni Christ. Ingon siya, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hands. Are you listening? They shall never perish. Di na gyud maimperno. Kanang never diha, never gyud na. No, lahi maning never sa tao. Kay pag ingog never, pagkataod-taod, nagbeer naman sa balik. Nibalik man. Nibalik sa karaang kinabuhi. Lord, never nagyug ko magpabadlong. Nagpabadlong magbalik. Lord, never nagyug ko manulis. Nanulis mangyapon. Lord, never nagyug ko mangaway. Nangaway lagi gyapon. Kaning never sa tao ay klaro. Pero pag ang Ginoo mo ingong never, sa diyang naluwas na ka, ingon si Christ, gitagaan na ka sa kinabuhing walay katapusan. So, take note of this. Every person na natagaan sa Ginoo sa eternal life will never perish. So, kanusa man na nadawatan ang kanang balang espiritu, kanusa man na nadawatan ang eternal life. When you accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, minus baptism, minus mga kaigsunan sa good works. Walay labot. Walay labot. Dili apil ang baptism, dili apil ang good works. Imo ra gyud gidawat si Kristo pinagis pagtuo. Gitagaan ka sa balang espiritu, and that is the moment that you have the promise nga eternal life. Ingon na yon ang Ginoo, mga kaigsunan, wa nay imperno nga imong padulngan. Wa na imperno sa imong kinabuhi. Amen? Unya, ang kinabuhi na to diri sa kalibutan, pwede ba himuong imperno sa yawa? Pwede? Pwede. Unsa man na niya pag himong imperno ang imong kinabuhi? Kung di ka magpagiya sa balaang pulong sa Dios. Ayaw pagiya, yamiri ang Biblia, mga kaigsunan. Paborito kayo sa yawa nga gubon ang kinabuhi sa Kristohanon para kintahay ingnon ang mga Kristohanon. Nipili man mo ang Biblia, tanawa na iyong kinabuhi. Di ba?
Mao na nga naay ni try og kuan, naay ni try og sunod kay tungod lagi nga makakita sa streets of gold, makakita sa kanang gingharian nga bulawan, makasulog og nindot nga sanina. Nasud dito sa lapok. Wala ni dayon. Di ba? Wala ni padayon sa iyahang kanang kuan, sa iyang journey padulong sa kanang sa Ginoo. Unya, wala discontented. Ang expectation nimo ba nindot ka istanan nga karon anak na kas Ginoo, laliman ka anak na kas Ginoo. Nya naas Bible diha pangayo bisag unsa ihatag na ko nimo. Nya mao ra na imo gipagtan-aw ba ninduta ani bubuan tas Ginoo panalangin. Pero wa man kanituman. Nagkalapok-lapok man hinuon imong kinabuhi. Naa naman hinuon ka, nasugmok naman hinuon ka dito sa kalisod. So din buhaton nimo. Mo na ni. Mapay watay kwarta. Pagibingon pagyud ta. Pero giisyo na nimong giving sa Katoliko ba ka? Ha? Piso-piso raman gyud dito, pastor. Piso-piso. Unya, magkuha kag birth certificate, bayad man ka. Musiar ka, bayad man ka. O di ba? Tanang lihok dito, bayad man ka. Magpa-kuan ka, magpa-misa ka, bayad man ka. Bayad man dito tanan. Sa simbahan sa Dios, libre man. Nisubay ra magyud ug unsay gingon sa Ginoo. Kung ang kaluwasan libre, ang serbisyo na ibayad? Nga, wa man ay, i-compare nimo ang serbisyo ug ang kaluwasan, kalayo og value. Walay price nga matugbang nato sa kaluwasan, pero gilibre mga kaigsunan, pag abot na diri sa pagpangalagad ang kanang buhaton sa simbahan, magbayad ang membro? Dili oy. Kanang offering, dili na bayad. Ganong naminaw ka, bayad ka. Dili na bayad. Ang gusto na sa Ginoo nga mutuo ka sa iyang pulong. Mauna ang atong pagpamatuod nga nituo ta. Amen? Kanilang daan nga giingnan na kas Ginoo, di na ka maimpirno. Unya, pag-abot lang sa kanang tithes and offering, grabe. Ala, ibalik ang impirno. Pasalamat ka nga di na ibalik sa Ginoo nimo ang impirno. Giluwas na ka sa Ginoo, musunod ka niya og sa dili, di na ka maadtog impirno, promise man na niya. Pero mao lagi gitugutan nimo ang yawa nga samtang naa ka diri sa kalibutan, murag impirno imong kinabuhi. O karon, ang pangutana nituo ba mo nga di na gyud mo maimpirno? Nituo mo nga di na gyud mo maimpirno? Ipasalamati ang nag-promise nimo. Pasalamati ang nag-assure nimo nga di na gyud ka maimpirno. Sa magpapasalamat, basahay ang pulong, paminawa siya, simbaha siya, alagani siya. Are you listening? Ayaw imis mga kaigsunan ang imong mga desisyon, dapat dili mo supak sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Ingon ana ang klaro nga nagpasalamat. Ang mga anak nga mapasalamaton sa ilang ginikanan, mutuman. Amen? Thankful ba mo sa inyong parents? Obey. Amen? Kinahanglan mo obey gyud ta, kay naa diha ang panalangin nato nga mga Kristiyanon. Nindot kay ning assurance, oy, di na ko maimpirno. Yeah. Di na ko maimpirno. Unya ang nagsulti nato, Bible na dire. Ato pag yun basahon pag yun nato kay na dire ang prueba. Para inagabot sa panahon ba tubangon ka si awa bitawan ning kalibutan na naka ikadepensa. It is written. Pwede na mo ingnon ng yawa, it is written. Yung biyang Ginoo, hinginli ang yawa. Ikaw, hingin lang tika. Pahawa! Di ba? Pahawa! Pwede na to hingin lang ang yawa.
Mao na nga nindot kayo. Pasalamatan na to ang Ginoo, we will never go to hell. Number 3 and last, we are kept in the hands of God. So unsa kanindot mga igsoon nga ikaw ang gikuptan sa Dios? Unsa kanindot sa pagbati ba? Ha? It is no longer we holding God as if we can. Sa una, nagtuota nga kita nagkupot sa Ginoo. O diba, iprosesyon. Kuptik tarong kay matumba. Iparid-parid ng kulot og buhok nga itom. Kuptan og ayaw kay basig mahog. Nagtuota kaya na to makupot sa Ginoo. Dili na karon kita nagkupot. It is now God holding us. Now, dala pangutana. Who is stronger than God? Who can remove us from His hands? Kinsa may mas lig-on pa, mas kusgan pa kaysa Ginoo? Wala na. Now, there is a proof in the Bible that it is already God holding us. John chapter 10, 28 to 30. Kinahanglan ato gining kuptan mga kaigsunan, promise ni si Ginoo. 28 to 30. Balik ko na itong basa ang 28. Sa last part na ni ang akong gipasabot. Ingos Bible, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Listen to this. Neither shall any man pluck them out of my hand. Kinsa ningon na? Jesus. Walay si bisan kinsa nga makalangkat nimo sa akong kamot. So meaning, nikupot si Kristo nato. In verse number 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hands. Amen. So si Kristo ang bugtong anak sa Dios ug ang amahan nga langitnon mga kaigsunan nagkupot nimo. Okay, sa may makalangkat anak. Kinsa makalangkat? Unya nakita ninyo ang tulo ka persona ani? Kaning verse number 28 to 29, nakita ninyo ang Trinity. Ingon si Christ, walay makalangkat nimo sa akong kamot, walay makalangkat nimo sa kamot sa akong amahan. Unya kinsa may connector ana? The Holy Spirit within us. Kay kung wala ang balang espiritu, wala ka kupti. So ang connector nato mga igsoon nga dili nata makawat ni bisan kinsa ang balang espiritu nga gihatag sa Dios diha sa imong kasing-kasing. Mo nay ga-connect nato kang Christ, mo nay ga-connect nato sa amahan nga langitnon. Amen. O kinsa may muputol ana? Ha? Kinsa may muputol ana? Kinsa may moingon mo baraw ba? Baraw. Kinsa may mo baraw ana nga connected naman ta sa kuan sa power sa Ginoo? Through the Holy Spirit within us. Amo na ang nagkupot nato ang Ginoo tungod sa balag espiritu nga naa sa atong kasing-kasing. Unya ningon ang Bible, walay makailog. O na pagyod gipalig-on pagyod niya sa verse 30, I and my Father are one. Dili gyud mahitabo nga maingon na ng amahan, abuhian na nila ko. Di si Kristo na lang nagkupot. Dili. Usa ra ilang desisyon og si Kristo na ingon na siya daan mga igsoon, di kaniya buhian. I and my Father are one. Praise the Lord. Eternally secured. Nalipay mo? Na? Gikuptan na ta. Mao na sa una, sige taon tagkupot anang mga hinimo sa tao nga mga Dios-Dios. No? Trapo-trapuhan in town. Sa una, inikadaan sa among ribulto, ako i-repaint. Lipay in town kay akong mama. Tagaan kong snack. No? Nga, pinangga kay ko kay ako magiatiman ang mga ribulto. Sa dihang naluwas na ko, gisagpa na ko sa Maria. Napikas ang naong, gipalayas ko sa akong maguwang kay tampalasan. Naawa na. Yanaan na in taon niyang naong balik. Pagkaluwas sa akong inahan, ingon na siya, kuhaan aning mga larawan diri.
Something in common? Sounds like? Na-experience po na ninyo? Pirting lisura, i-give up, anak, mga igsoon? Labi na kay kaluha pagkataon ni mo, anak? Pagkataon ni mo, gitaparan ni kag ribulto. Kaluha ni mo? Gisuluoban pagkagsanina as birhin? Di na, basta-basta give up, oy. Pero praise the Lord, mga igsoon, giablihan sa Ginoo ang atong salabutan. Gipasabot na sa Ginoo nga dili na tinuod nga Dios. Ang tinuod nga Dios di makita, we worship Him in spirit and in truth. And He is the one holding us, not us holding Him. Dili kita mo'y nagkupot sa Ginoo. Kaya kung kita nagkupot sa Ginoo, pwede rin kita mo palayo. Pero since kita may gikuptan sa Ginoo, bisag kung saan pa natong lugnot, ganahan ka mo duwa, ningon ng Ginoo, di. Ganahan ka mo langoy-langoy dito sa linaw nga kalayo, yun na ginawa na kay labot diha. Ayaw diha. Oh, musugod pa ka, ikaw amahan. Musugod ka nga, ang imong anak dito, maglangoy-langos kayo. Di ba? Di gyud ka. Kay ikaw man ang nagkupot sa imong anak, di gyud siya ka ligkas, mga igsoon, haron iyang gubon, iyang kinabuhi. Maunay gibuhat sa Ginoo karon. Amen? In closing, once you are saved, you are eternally secure in His hands. And there is no way you can lose your salvation. Bisan pa ikaw ang moingon, dili nako, ganahan nga luwas ko. Awa na. Sorry. Luwas na ka. Iwas sa tingali tao, nga moingon nga, bawian ka ako kaluwasan, Lord, bawian. Nakadungog ng babong tao, ingon na. Igor na mo backslide, magpabadlong, mabunalan si Ginoo, mubalik na sad. Unya sa na nakalimot na siya sa kahapdo sa bunal, magpabadlong na sad, mabunalan na sad. Muragyog ka ng mga anak nato ba no? Makalimot sa bunal. Hello? Oh, kung kana inyong anak, basta magkiat-kiat diri sa simbahan, inig uli, mabunalan, ay, di na gina magkiat diri. Si Tim-Tim, mabunalan man eh. Wawa man siya kasubay dagandagan sa church. Mabunalan man. Di ka usang dagandagan. Bantay kay uli. Lagi rod of correction. Makalimot man na sila sa pain. Dagan na sad. Bunal. Rod of correction. Mo na ang buhaton sa Ginoo na to. Usay makalimot ta sa kahapdo sa bunal. Pero constant kaayo ang Ginoo mamadlong. Consistent kaayo ang Bible nga mamadlong nato. Mo na pasalamat ta mga kaigsunan nga naa na ang balang espiritu sa atong kinabuhi, na ang Bible ready kanunay, and we are absolutely secured in His hand. Praise the Lord. Now, question for the next lesson. Who can separate us from the love of God? Kinsa may kaya, no? Ganina atong isgutan, kita, pwede ba nato putlon? So, absolutely not. Pero atong isgutan tanan, who can separate us from the love of God? Now, basahon na ninyo sa Romans chapter 8, 35 to 39. Na diha, makita ninyo, kinsa man ang pwedeng muputol sa imong kaluwasan. Kay karon atong isgutan, you are eternally secured. So what if moapil si Satanas? What if moapil ang mga demonyo? Sa pana diha, ato na sila isgutan. Na, okay ra? No, karon ako na magiunhan, dili gyud ka pwede mo give up sa imong salvation. Because you are already a child of God. So pasalamat ta, eternal ang atong security mga kaigsuonan. Amen. So nakasabot ta sa ato ang gihisgutan karon about eternal or eternally secured. Ready na mo share? Ready na mo mutudlo? Unya, seryoso nga pagka-practice? Dili lang kay mag-apir-apir mo? Okay, ikaw na pod. Kay, sa ako nang giingon, basig ka ng imong na partner ba, wapag yun na, nagduda pag yun na sa kaluwasan, di magamit ka sa Ginoo. Na?
Magamit nyo kas Ginoo gyud. Okay? Let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this wonderful opportunity to practice and to be equipped. Pinaagi sa mga mensahe, Lord, nga among gikinahanglan kabahin sa discipleship. Salamat kay Lord sa opportunity nga matudluan gyud ang matag usa. And this is our job. This is our responsibility that we need to go and preach the gospel to every creature. Lord, ang kanang mga butang nga maangkon namo sa kalibutan, dili gyud na mao'y dapat sentro sa among kasing-kasing. Tungod kay ikaw man ang mag-provide ana sa panahon nga imo na nang itugot. Apan ang pagpanlakaw aron sa pagpangita og mga kalag nga nangawala mao'y among responsibilidad. So please help us, O God, na among yung ibutang among kaugalingon diha sa buluhaton nimo, Lord, so that we could also enjoy your provision samtang naa pa may anang kalibutana, and we will not allow the devil to play sa among kinabuhi, Lord, to make our life like hell in this world. Salamat kay Lord sa imuha nga protection, salamat sa imong provision and sa imong mga guidance pinaagi sa imong pulong, and help us to become obedient to your words. Thank you, Lord, once again. May you please bless your people as they practice tonight, and we pray all these things in Jesus' name. Amen. And could it be that up in heaven, God is sitting on his throne, anticipating another sinner will soon become his own? Years of wasted living and years of toil and strife are just about to be over as he receives the gift of life. Go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. The Holy Spirit has been working to soften up their hearts. All he needs is a willing servant who will simply do his part. Can you imagine up in heaven the joy that will be that day, as a sinner bows his head to pray and you hear the Father say, go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. Start construction on his mansion there on Hallelujah Street. He doesn't know yet that it's waiting as the Savior he will meet. Go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. All heaven's rejoicing, that's the value of